recap, you have a user and admin types. Now, you use generic to constrain yung yung generic types na ipapasa mo, which i-imagine niyo lang siya na ganito, no? Siya yung arguments, okay? And then yung extend naman sa value side, equals naman. Ayun yung idea niyan. And then ngayon, pagka sinabi niyo na to, if generic type is equals to user, i-return mo or i-return mo yung user type, else i-return mo yung admin type. Kaya ngayon, makikita nyo rito sa may user data natin na ang intelligence natin na makukuha dito is name, 'di ba? Age, pero wala tayong admin access kasi nga ang pinasa nating generic types or pinasa nating argument is user. Okay? The same thing with the admin data na pinasa natin is admin. So that means dapat meron tayong maging access sa admin access na type. The same thing with the function type naman. Sa function type naman, meron tayong generic na sinabi lang natin is the same thing lang. Ito dapat yung arguments mo na either yung generic mo dapat merong value na user or admin, and then pinasa lang natin siya sa user type as an argument, no? So ngayon, na-inferred niya na tong user string sa may function na to, kaya ang ina-expect na nating intelligence dito is pang user lang. Okay? The same thing here with the admin data, dapat ang i-expect na nating intelligence dito is pang admin naman. Okay?